Mga kaibigan, isang malinaw na dahilan at mahirap nang baguhin kaya nahihirapan makapasok sa NBA ang ating pambato na si Kai Sotto. Well, bago natin yan pag-usapan kaibigan, please huwag mo namang kalimutan muna mag-like and subscribe and pahit ng notification bell. Maraming salamat po. Kaibigan, hindi naman lingid sa ating kaalaman na umiiral pa rin hanggang ngayon ang Asian discrimination sa bansang Amerika, which is nandoon ng NBA. Nakita naman natin marami ng ginagawa si Kai Sotto, lahat, kahit nga po ang agent ni Kai Sotto na washerman, no, si Tony Ronzoni, ay alam naman natin maraming kapit, no, or malakas ang kapit sa NBA. May mga kilalang NBA teams din siya na pwede niya sana niyang ilakad si Kai para makapasok. Bukod pa po dyan, meron din tayong conditioning coach na Pilipino na si Jimmy Alapag na nasa Sacramento Kings, pero imbis na mailakad, hindi po ganoon kadali. Kahit kasi sabihin nila na magaling si Kai Sotto or maraming na ipapakita, 7-footer yung height, mas matatangkad sa ibang NBA player, ay hindi pa rin makapasok-pasok ang ating pambato. So nakita natin dito, walang problema sa performance ni Kai. Kasi ang performance naman ng basketball player ay nai-improve kapag ka natuturuan ng maayos, especially kapag ka okay yung humahawak na coach. Sa pagkakatong ito, malinaw na ang isa sa pinaka main reason kaya hindi makapasok sa NBA si Kai ay tinatawag natin na Asian discrimination. Ayaw po kasi ng mga European or ng mga American na basketball player na masapawan sila ng mga Filipino basketball player. Ngayon po kasi ang era ng Pinoy basketball player natin na si Kai Sotto, which is nagsisimula na tayong makilala hindi lamang sa buong Asia bagkos sa iba't ibang mga bansa rin. At alam naman natin hindi nila gusto na mas makilala si Kai kumpara sa kanilang mga basketball player. Nakita naman natin and very obvious yan sa NBA Summer League. Very impressive ang pinakita ni Kai. Napakagandang depensa ang kanya naiambag, pero hindi ganoon talaga siya nabibigyan ng highlights. Tutok pa rin sa ibang mga player, no? Wala talaga, walang simpatya na binibigay sa ating pambato. Then after no, nagkaroon ng back injury si Kai, yun na, hindi na talaga, wala nang pag-asa at nakitaan nila, nasilipan nila ng butas na hindi pa pwede daw o hindi pa daw hinog si Kai para sa NBA. Alam natin at aminin natin mga kaibigan, yung mga NBA fans dyan, meron tayong mga nakikita sa mga NBA player na mas magaling pa si Kai Sotto kung titignan po nyo. When it comes sa height, no, qualified na qualified. Sa performance, sa consistency sa paglalaro, meron si Kai Sotto. Yung smart IQ ng basketball player, hindi po nawawala kay Kai Sotto. Kaya nga po, no, kung titignan nyo mabuti dito sa KBL at sa Japan B-League, yan talaga yung mga liga na uma-accept mo, no, walang discrimination na umiiral. Marami tayong mga Pinoy basketball player na naglalaro dyan at talagang sumisikat. Hindi po sila nasasapawan, no, wala silang attitude na masapawan or hindi sila naiinggit kung gumaling man ng ating mga basketball player dyan sa Japan at sa Korea at sa iba't ibang mga bansa, hindi lamang po sa Amerika. So mga kaibigan, ang sinasabi ko dito, hanggat umiiral po ang Asian discrimination sa bansang Amerika, ay mahihirapan makapasok ang mga Pinoy athlete natin na basketball players sa NBA. Pero syempre, nagbabago naman, no, ang sistema. Depende na rin yan sa namamahala sa NBA. Kapag ka nakita talaga nila na qualified si Kai at may maibubuga, no, or kayang-kayang pantayan yung mga NBA or mga ex-NBA player, ay siguradong mabibigyan din soon ng kontrata ang ating pambato. Well mga kaibigan, abangan din natin bukas ang laban ng Ibaraki Robots at ng Yokohama Biko Reser. Sa pagkakataong ito, panibagong sistema na mangyayari sa Yokohama dahil syempre hindi na sila pwedeng matalo. 12 games na lamang at kailangan maging consistent ang kanilang pagkapanalo para makapasok pa sa playoffs. Patuloy ko po kayong update mga kaibigan, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe